feeling the pain, letter P. Pray through the pain. The first thing we can do, if we feel that we are being hurt, tayo'y nakasakit, tayo nasaktan, tayo ay may sakit, tayo nakapagdulot ng sakit, whichever comes first, if we realize and naging aware tayo, na nandito tayo sa situation na to, the first thing we can do is we pray through the pain. Sabi po ng ating supporting verse, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam ninyo sa Diyos. Sa lahat ng bagay, pangit at maganda, ipaalam sa Diyos. Ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin, Philippians 4 verse 6. I-recall natin ang story ni Hannah. Hindi kasi madali ito. At related dito yung mga nakaraang preacher natin, si Ate Madel at si Kuya Shem. Si Hannah po, si Hannah ay baog. For many years, hindi po siya nagkakaanak. At taon-taon na lamang siyang umiiyak. Pinagtatawanan po siya ng ibang tao. Siguro, tulad ng kunwento nila Ate Madel, nandun yung feeling na inaasar ka kasi nga, nag-asawa ka tapos it took them 9 years and 10 araw na lang, 10 taon na bago ibigay si Precious. Ganong katindi yun? Ganong katinding sakit yon pag makakarinig sila ng biro, intentional man, hindi man sinasadya, dala lang ng too much familiarity dahil kaibigan sila. Pero ganong kasakit every time they are being told, ano ba yan? Hindi pa kayo nagkakaanak. Tagal-tagal nyo na mag-asawa. Meron ba ng mga tao na nagsalita, talagang tagos no? Talagang tusok So siya ay taon-taong umiiyak, pinagtatawanan ng ibang tao. Masakit ang kanyang pinagdadaanan. Pero hindi lumayo si Hannah sa Diyos. Wow! This is a good thing, good attributes or character na makikita natin kay Hannah. Sa halip, dinala niya ang kanyang pasakit, ang kanyang sakit na nararamdaman every time na may mangangantsaw sa kanya, hindi magkaanak. Dinala niya po ito sa panalangin. At hindi na natin papahabain pa, alam natin na nangyari. 1 Samuel chapter 1, the whole chapter, ipapanganak sino? Mismo si Samuel. Nagkaanak po si Hannah through continuous prayer, through pain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag tayo ay nakakaramdam ng pain, kirot, sakit, pasakit, o alam mo sa sarili mong maaaring ikaw ang nakapag-cause, let's pray through the pain. Kasi dalawa lang ang gagawin ng Diyos lagi. Pag ikaw ang offender, i-evaluate ka ng Diyos. Hindi ka makakatakas sa pagdidisiplina ng Diyos. You will be corrected and rebuked by the Lord. At kung ikaw naman ang na-offend, make sure you grow also and mature about it through prayer. Kasi minsan nga, gaya nga na sinabi ni Ate Madel, kung yung boss niya ang nakakapagbiro minsan, alam nga naman na patulan mo yun. Amo mo yun. Hindi naman niya intentional siguro makapagpalungkot na ipaalala na hindi kayo magkaanak. Di ba? So, it's about maturity, how we handle things. Kasi hindi pwede na magre-react agad talaga tayo through the pain. Kaya, ine-encourage tayo ng ating Daddy God, the first thing to do, if we are aware na nasa pain tayo, nasasaktan, na-offend, nakakaroon ng sakit sa kalooban, the first thing to do, to pray through the pain. Huwag manghinawang manalangin habang iniinda ang sakit. Application sa buhay natin. Kapag nalugi ang negosyo, pray through the pain. Kapag na hindi mo na alam kung saan kukunin ang pambayad, mga tatay, pray through the pain. Ang hirap niyan. Kapag sunod-sunod ang problema. Natural lang na mag-alala. Pero ang faith
magsasabi, or a voice na maliit ng Panginoon ay magsasabi, o maaaring sa sarili mo manggagaling to, bago ka magreklamo, manalangin ka muna. Sabihin nyo nga po sa sarili natin to, bago ako magreklamo, manalangin muna ako. Kaya ba natin gawin yon? O pag nasaktan tayo at nakasakit, reklamo na agad tayo tapos sa ibang tao pa. Kapag nasaktan tayo, the first outlet natin ng emotions ay Diyos. Lord, hindi niya siguro intention yun, pero grabe, tusok na tusok ang damdamin ko. Sila pa yung hindi ko ine-expect. Hindi yung ia-outlet mo sa maling tao o sitwasyon. Kasi pag ganon, what will happen? It can damage. Because people cannot please everybody. There's no one sa atin makaka-please ng bawat isa. But the anointing and power ng Holy Spirit, if you're guided, if you're consumed, pag nasa presence tayo ng Panginoon, even the toughest na kailangan mo mag-react, magagawa mo makapag-react ng tama. At unang reaction nga ay ang pananalangin sa ana ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi masama na dalahin mo yon ng tahimik sa Panginoon. And make sure if the Holy Spirit tells us what to do, sumunod tayo sa gagawin natin. Amen? So ang key statement sa letter P, ang pain na hindi mo dinadala sa Diyos ay nagiging burden. Tandaan po natin to. Ang sakit, pasakit, kirot na nararamdaman natin kapag di natin dinadala sa Diyos ay nagiging burden or pasanin. Subalit, ang pain na ino-open mo kay Daddy God, iniiyak mo sa Diyos tulad ng ginawa ni Hannah, hindi mo sinusukuan ang pananalangin, ang pain na dinadala sa Diyos ay nagiging testimony. Buhay na patot. Sige po, palakpakan niyo si Lord kapag po nag-agree ang Espiritu niyo sa salita ng Diyos. Don't hesitate na bigyan ng glory ang Panginoon. That's why, let's pray through the pain. Hindi pray after the pain, before the pain, kundi through the pain. Hanggat nandyan yung malungkot ka, hanggat nandyan yung nasasaktan ka, hanggat naandyan yung may sakit ka or may karamdaman ka, pray the pain. And the testimony that's being untold or later on, i-reveal ng Diyos ang kapangyarihan at dahilan niya, it will happen in God's perfect time. The testimony will be revealed along the way. Amen? Or choose the right people, or right person, para maipanalangin ka rin at mabigyan ng payo sa iyong dapat gawin. Ulitin ko po, ulitin ng isang born again Christian, hindi ka basta mag-outlet sa maling tao o maling pagkakataon. First outlet natin is we pray through the pain sa ating Panginoong Diyos. At ang Holy Spirit ang magsasabi, sinong right person na pagsasabihan mo niyan? Paano mo siya kukomprontahin? Paano nyo aayusin yan? Because if we neglect the voice of God, mamimiss natin yung instruction. Amen? Letter A.